Mga idol, matapos ngang bugbugin ng LA Lakers ang Houston Rockets, mga idol, ay mukhang sinisisi ngayon itong si Kevin Durant sa pagkatalo nila sa Game 2. Ano ang nangyari, mga idol? At ang Phoenix Suns sa pamagitan ni Devin Booker at nitong si Dillon Brooks, mga idol, sinisisi naman ang mga referee dito sa laban nila versus Thunder dito nga sa Game 2. Mga idol, usapang Game 2 to, mga idol, matindi to kasi nga, mga idol, no? Mukhang tila pinapalabas ni Devin Booker na may anomalyang nangyayari. At mga idol, handa ka na ba sa malaking pagbabago sa Golden State Warriors next season? Dahil, mga idol, sa shocking na balitang ito, no, na si Andre Iguodala, no, ang napipisil na maging new coach ngayon ng Golden State Warriors kapalit ni Steve Kerr. So ang ibig sabihin, mga idol, move on na talaga, no, ang Golden State Warriors at wala ng dynasty dahil ultimo coach, no, hindi na nag-renew. O hindi na nag-renew, hindi natin alam kung ayaw niya na mag-renew ng kontrata o pinatalsik na talaga siya o hindi na talaga siya fit, no? Maraming kadahilanan diyan kasi hindi pa nagsasalita talaga. Ang alam lang natin, nag-expired ang kontrata, no, nitong si Steve Kerr matapos ang 12 season at ayaw niya na nga bumalik at wala na siyang balak bumalik, no, dahil sa sinabi niya sa huling laro nila, no, sa play-in tournament. So, yon ang malinaw pa sa ngayon, no? So, hindi pa natin alam ang mga posibilidad, 'di ba? Kaso nga lang, ang malinaw, ayaw na talaga bumalik, no, nitong si Steve Kerr. So, kaya mga idol, ang front office, syempre gumagawa na ng kanilang hakbang. Ito nga ang napisil nila, si Andre Iguodala, o mas kilala bilang Andrew E. Iguodala, mga idol. So, mga idol, no? So, anong kagandahan nito at ano ang pangit dito, mga idol? Una, doon muna tayo sa pangit, mga idol. Kasi si Andrew Iguodala ay walang experience sa pagiging coach. So, risky masyado to, mga idol. Pero, meron siyang championship experience. Ayan ang good news. At meron siyang nire-respeto siya sa locker room. So, ibig sabihin, no, bastonero pala to si Iguodala na respetado. So, ibig sabihin, no, talagang kaya niyang pamunuan, no. Ibig sabihin, meron siyang hint para pamunuan, no, ang coaching staff ng Golden State Warriors, syempre, at ang mga bagong player tulad nila Podziemski, di ba? Sayang nga lang, mga idol. Sayang lang talaga, no, ang freebies ng Golden State. Maganda sana, no. Hindi lang sila umasa sa All-Star. Kakapares dito kay Stephen Curry. Ayan, nangyari na lahat na disgrasya, no, na injury, di ba? Kaya yun ang nangyari. Wala na, nag-move on na lang, di ba? Alam niyo yun, malaki ang inaasahan nila, no, sa Warriors. Biruin mo, kahit wala si Stephen Curry, kumakayod ang Warriors, di ba? So, ibig sabihin, malaki sana ang chance kung hindi na injury, kung lahat sila healthy, no. Inad pa si Porzingis, inad pa. So, ibig sabihin, malaki sanang tulong yun para sa kanila, no. So, kaso nga lang, hindi ganun na nangyari. Ang plano ay pumalpak, kaya ngayon, move on na ang Warriors, mga idol. Kaya yan, no, pinipilian niya pati coach. Kaya mga idol, hindi magandang balita yan kasi hindi na natin masisilayan yung dating Warriors. Ibang-iba na, no, mga idol. So, hindi pa natin alam kung anong moves ang gagawin nila o itong si Stephen Curry. Alam naman natin si Stephen Curry, di ba? Nag-hint na yan kung aalis man siya dito sa Golden State Warriors, maaring Hornets, no, ang lipatan niya, no? Dahil doon naglalaro ngayon tatay niya at yun naman talaga yung pinakaplano niya, mga idol, no? So, pero syempre, naniniwala pa rin siya, 'di ba? Dito nga sa Golden State Warriors na magbabago pa rin ng nito, sequence, no. Kaso nga lang, mga idol, kumpara mo sa Lakers ngayon, mas maganda talaga, no, ang pinupunto ngayon ng Lakers at may mas malaking chance, no. Yun nga lang, kapag halimbawa natalo ngayon ng Lakers, sigurado magde-decide din tong si LeBron, kaya malay natin kung makapag-decide si LeBron, no, na bumalik ulit sa Cavs, no, kila Donovan Mitchell. Pero sa tingin ko mas okay na ngayon dito basta maging healthy lang sila, no, dito sa Lakers. Siguro mag-add na lang ng isa pa, no, kung may add pa. Kaso nga lang, andyan loaded na sila kailangan na lang talaga i-synchronize sa maigi, no. So sa ngayon, maganda talaga pinapakita ng Lakers kahit wala pa si Doncic tsaka si Austin Reeves. So ano naman ang inaangal dito ni Jabari Smith, mga idol? So eto nga, si Jabari Smith ay umaangal dito kay KD na kahit daw double team siya, dapat ipakita niya pa rin ang kanyang pagka Kevin Durant, mga idol. So ibig sabihin, mga idol, parang lumamya ba si Kevin Durant sa game 2? So
alam naman natin kasi may injury, no? Itong si Kevin Durant, mga idol. So, 'di ba? Grabe naman 'yon, Jabari Smith. Kung pipilitin mo itong si Kevin Durant, sana nagpahinga na lang siya at ginaya niya itong si Kawhi Leonard, no? Nagpahinga na lang. Sana, mga idol. So, kaso nga lang syempre naglaro pa rin si Kevin Durant para syempre manalo sila. Ilan naman pinupunto rito ni Jabari Smith, mga idol. At parang yun nga kaso parang may paninisi rito kay Kevin Durant, mga idol, no? So, ang ano niya rito, ang tinagalog natin, na sinabi niya rito, sabi niya nasa kanya na yon kung paano siya, no, makahanap ng paraan para makasali sa opensa at makapunta sa mga pwesto niya kahit dino-double team pa siya. Hindi dahilan yon na dinodoble siya. Kailangan pa rin namin maging si KD siya. May paraan pa rin para malusutan yon. So, ibig sabihin, mga idol, talagang pinupuga nitong si Jabari Smith itong si Kevin Durant na ayun na nga, pinipressure niya, mga idol. So, ano kaya magiging result nito, mga idol, sa next game nila? Ito kaya ay makatulong itong pamimpressure niya o talagang lalo lang tamarin itong si KD, mga idol? Ito kaya ay maging fuel para kay KD, no? So, sa ngayon hindi pa natin masasagot yan, no? Pagdating na lang ng game. Pero, mga idol, sa tingin natin talaga parang may konting paninisi rito, no? Nahanapin mo yung spot mo, sabi niya nga 'di ba? Hanapin mo yung spot mo, kumbaga humanap ka ng paraan, gawan mo ng paraan, 'di ba? Kaso nga lang, mga idol, paano kung ang team niya ay hindi naman mag-epektibo, 'di ba? Tulad sa kanila, tulad niyan. Ano nangyari? Ano nangyari ba sa game 2? Walang defense, 'di ba? Lagi nalulusutan ang mga ang mga ka-teammate ni Kevin Durant, 'di ba? Pati si Kevin Durant nalulusutan din, 'di ba? So, ibig sabihin, kailangan nila mag-improve lahat, pare-pareho, maging sa defense man o sa offense. Kasi kung talagang mailalak, ganoon naman talagang plano, ilalak in, no, sa depensa itong si Kevin Durant. Dahil pag napigilan na yun si Durant, etong si Alperen Sengun, wala na rin yan. Parang lantutay na rin yan, no? Hindi na uubra, wala nang kakasakasak. Wala na, mga idol. Ibig sabihin, it's over na, no, para sa round 1. So, next na tayo, pag-usapan natin yun. Kasi pag nasundot pa ng Lakers tong game 3, wala na, swept na yan, mga idol. Sigurado na yan, mga idol. Ayoko nang magsalita, pero Lakers in 5, gawin na natin Lakers in 4. Okay? Siyempre, mga idol, pag-usapan din natin ang iniiyak ng Phoenix Suns, mga pinoproblema nila, inaangal nila. Siyempre, dyan, foul. Officials, no? Ibig sabihin, mga referee, mga idol. Tignan natin kung bakit at kung paano, o totoo nga ba sinasabi nila o kathang isip lang nila, mga idol, no? Kasi syempre sa game last game nila dito sa syempre 2-0 na, mga idol. Napaka-importante ng game na to, game 3, mga idol, 'di ba? Para sa kanila. Kaya naman, naglabas na sila ng sama ng loob, no, sa game 2 pa lang, kasi nga, mga idol, parang hindi nga daw sila tinatawagan, mga idol, ng referee. Samantalang OKC, konting dikit lang, matik kagad. So, ayan, panoorin natin, mga idol. So, ito yung unang sample, mga idol. Tignan natin, mga idol, kung saan yung tawag dito, no? So, ayan na nga. Okay, dito, ang unang tawag ay dito kay Chet Holmgren. So, nadapa lang, tinawagan kagad, mga idol. Grabe. Asan ang foul dyan, mga idol? So, dito naman sa pangalawang play, tignan natin kung anong mangyayari dito, mga idol. Check nga natin, okay? Oh, okay. May foul na naman. Grabe naman yung foul na yun. Di kita niya, playoff siya eh. Tapos naninipis ng tawag. Ano ba yan, boy? Grabe naman kayo. Isa pa. Okay? Ay, tawagan na open. Wow, antindi mo, boy. Tinawagan pa ng yun, Grabe naman yun. Konting wala. Di kita lang eh. Ano bang grabe naman. Kaya alam nyo, mga idol, kaya walang umiidol. Parang nagiging tuloy itong napapasama tuloy itong OKC. Imbis na sila nga world champion eh. Sila ang champion, di ba? Ang NBA champion. Kaso nga lang, mga idol, parang nawawalan sa kanila ng tiwala yung tao. Parang hindi nila deserve dahil sa ganito nga, sa sobrang dami ng kanilang mga free throws, di ba? Grabe. Talagang hindi mo na ma-imagine yung ganito. Hindi na kung si James Harden ginawa nila ng rules sariling rules. Dapat ito rin, no? Dapat ng OKC rin. Ewan ko kung bakit ganito. Tignan nyo. Okay, tingnan mo. Yun, konting dikit lang, tinawagan ka agad. Ano ba yan? Inangat lang yung kamay, di ba? So, mala James Harden din minsan, no? Pero karamihan ng game ni SGA, okay naman. Kaso nga lang, talagang, yun nga lang, napupupog pagdating sa free throw. Ibig sabihin, ganun ba ka-soft yung tawag, ganun kanipis, mga idol. So,
meron pang mga ano diyan mga hint mga idol. So ito nga yung mga hinagpis no o inaangal nila Devin Booker at ng Phoenix Suns no. Ito. Also, Ugodaro called a foul boxing out Chet Holmgren, yun yung pinakita ko sa inyo kanina no. Ito si Kaman Mulak called for offensive foul, 'di ba? Isaiah Tapos Devin Booker called for offense ito kay Alex Caruso no. Suns challenges is successful due to natural shooting motion lang. Tignan mo, 'di ba? Pero on the next possession, SGA draws free throws na naman on similar play. So, yun nga. So, yun talagang dito na nga naghinala itong si Devin Booker no sa mga ganong bagsakan ng OKC. Kaya ngayon lumalabas no sa mga NBA fans na ganong kalambot. Bakit ganong kalambot ang tawag o ganong kanipis ang tawag dito sa OKC? So, kahit na world champion sila, parang hindi sila credible no lumalabas dahil sa ganon yung sistema na ginagawa nila mga idol. So, siguro malalakas naman talaga sila. Malakas ang OKC. Problema lang talaga masyadong malakas din sa free throw. Dillon Brooks assess a technical while attempting to retrieve the ball from 'di ba? Technical kaagad mga ano yun, no call o SJ push off drive to call it, 'di ba? Royce O'Neal called for an offensive foul on a screen involving AJ Grabe naman yung mga yan tawag na yan. Devin Booker di ba? Assessed a technical after accidentally hitting Jalen Williams or saving the balls out of bounds. Ano ba yan? Aninipis naman ng mga tawag na yan, mga idol. So, talagang aangal talaga sila niyan, no? So, yun nga, ang lumalabas sa internet o sa social media, nananawagan niya yun itong si Devin Booker. Siyempre, para mapansin ni Adam Silver, no? Para, yun na, magawa ng action, no? Dapat gawan din nila talaga ng to. Kasi, wala masisira talaga yung dito, mga idol. Pag ganito, nagpatuloy yung ganito, mga idol. So, pag nag-champion pa ulit tong OKC, mga idol, wala na talaga. So, parang, na to, yung reputation ng NBA, parang bababa pag ganito. Nagpatuloy pa yung ganitong sistema, mga idol. Kasi, masyado nang malambot, manipis, hindi na gano'n. Tapos, playoffs pa yan, mga idol, dikdikan yan, Yung iba nga, hindi na tinatawagan, 'di ba? Dati, ngayon, konting lang, angat-angat lang, yun, 'di ba? Wag namang ganoon, mga idol. So, syempre, mga idol, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong topic natin, mga idol, kahit boring na kayo dyan, no? Like, subscribe mo na yan, mga idol, no? Huwag ka na mahiya dyan. Peace!